Nalalaman mo totoo. Pero paano nalalaman ng totoo? Hindi sa pamagitan ng ebidensya. Karaniwan po, kanya natin nalalaman ang totoo, may ebidensya. Ano ito? Libro. But, alam mo yun, nakikita ko. Bubuksan ko sa iyo yung libro. Talaga, libro. Ano yan? Camera. But, alam kong camera nakikita ko eh. Pinagkukuha mo pa eh. Gusto ko rin ng Diyos. Ganun. May ebidensya. Ano yan? Mangga. Paano nalalaman mo? Tingnan mo. Wala saan mo yan. Di ba? Jadi, evidence ang una. At dito sa mundo ngayon, yan ang talagang pinangahawakan. Kailangan meron kang evidence. You can see it, you can touch it, you can feel it. No? Okay. Ikalawa, through reasoning. Okay. Susubukan ko, napakagaling nyo sa reasoning. Nasabihin ko, all men are mortal. Now, Jose Marquez is a man. Therefore, Jose Marquez is mortal. Kahit hindi pa ninyo nakikita na pagkakul. Hindi pa ninyo nakikita ang patay. Alam ninyo dahil meron kayong major premise. All men are mortal. Now, Jose Marquez is a man. Therefore, may conclusion kayo. Reasoning. Pero, meron po ako sasabihin sa inyo. Alam niyo ba sasabihin? Hindi niyo alam. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo. Alam niyo yung sasabihin? Sa March 1 early morning, babalik ako sa Maynila. Nalaman na ninyo? Paano niyo nalaman? Sinabi ko. Nalaman ninyo ang katotohanan. Paano niyo nalaman? Walang ebidensya. Hindi naman ako mukhang March 1. Hindi naman ako mukha ako. Nakatatakban yung March 1, aalisin ako. Wala yan. Hindi ninyo makikita sa pamagitan ng reasoning. Kahit anong tingin ninyo, dito sa mukhang ito, pwede umalis ng March 1, pwede umalis ng February 20, pwede umalis ng March 2 kung may pamasahe pa. Hindi. Reasoning, kanya nyo nalaman ng totoo. Sinabi ko, ganyan po ang unang element ng faith. Paniniwala. Kanya natin nalalaman, pinangahawakan natin ang salita ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon ni Jesus kay Peter. Sabi, pagkatapos sabihin ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Anong sabi ng Panginoon? Blessed are you, son of John, pinagpala ka ng iwan. Because flesh and blood has not revealed this to you. Hindi mo natutuan ito mula sa anumang tao. But my Father who is in heaven, sinabi sa iyo ng aking Panginoon. Kaya naniwala. Sa iyong kanis, tingnan po ninyo ang paniniwala ninyo. Kanina, sabi ko sa mga tao, the body of Christ. Ano sinabi ninyo? Amen. Di ba? Lakasan nga natin. Amen. Yeah. Ano gusto sabihin ng amen? Totoo. Yan ang body of Christ. Tanong ko sa inyo, kung scientist kayo, sasabihin ng scientist, if it looks like a duck, it walks like a duck, it walks like a duck, it is a duck. Wala nang itutulong. Di ba? Ngayon, pakita sa inyo, tanong ko, does it look like the body of Christ? Sabi kayo ng totoo. No. Di ba? Does it smell like the body of Christ? No. Hindi rin. Does it taste like the body of Christ?
When we break it, does it sound like the body of Christ? No. Oh, pero sabi ng mani sa inyo, the body of Christ, ano sabi niyo? Amen. Yes, that is the body of Christ. Iba din yung nasasabi yan. Kaya lang natin nasasabi. Walang ebidensya yan. Hindi rin maabot na reasoning yan. Kaya lang, sabi ni Kristo, the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Take and eat, this is my body. Take and drink, this is my blood. Sabi na simbahan sa atin, etong kaulugan, talagang totoong katawan ni Kristo yan. At tayo naman, naniniwala. Si Abraham, sinabihan, Abraham, 75 years old, magkakaanak ka. Abay, ang asawa niya, baog. Siya naman, matanda na. Matanda na. Eh, naniwala magkakaanak ka. Sino ba dito ang menopause na? Palapitin mo dito yung menopause na. At yung asawa niya, 75 years old, naupos na. Sabihin ko sa kanila, magkakaanak ka, lalaki. Eh, pagtatawanan ako. Sabi, ba? Kasi wala kang asawa, hindi mo alam eh. Pero, paano mo paniniwalaan? Magkakaanak ka. Bakit dito masawa? Naniwala si Abraham. Kahit ba? Ang Diyos. At tapos nila naniwala, nagtiwala pa. Malaking pagtitiwala na yung sinabi niya kay Sarah, subukan natin yung mamaya gabi. Pero lalong malaking pagtitiwala nung sabihin ng Panginoon, ang anak mong yan, na siyang panggagalingan ng iyong walang, ng lahi mong walang kasing damit. Ang anak mong yan, patayin mo. At iyan ay nasusunugin natin. Wow! To trust God. To trust the Word of God. Tutuparin pa rin niya sa kabila. Itong pinagagawa sa akin. That requires trust. Diba? Tapos, yung obedience ni Abraham. Yun. So, una, paniniwala. Ikalawa, pagtitiwala. Palitin nyo? Pagtitiwala. Pagtitiwala. At ikatlo, pagsunod. Ginawa ni Abraham. Nanood po ako minsan, nanood ako minsan palabas sa sine, the Bible. At pinakita yung eksena na yan. Yung sabihin ng Diyos si Abraham, take your only son Isaac whom you love, and go to the land of Moriah, and there offer him as a burnt offering on the mountain which I will show to you. Nung marinig ni Abraham, ganito pinakita sa sine. Hampas sa mga bato. Hampas. Ang ganda sa sine, pero hindi totoo. Hindi nakalindahan si Abraham. Sinunod. Yung utos ng Panginoon. Sinunod. Ganyan po ang faith. Paniniwala, pagtitiwala, pagsunod. Paniniwala, pagtitiwala, pagsunod. Ang ikalawang example natin ng faith, ang Blessed Virgin Mary. Ang Blessed Virgin Mary po, nako, yung pinapaniwala sa kanya, mas mahirap kaysa sa pinapaniwala kay Abraham. Sabi kay Abraham, kayo ni Sarah, kahit baog siya, kahit matanda ka na, magkakaanak kayong dalawa. Etong si Mary, sabi sa kanya, magkakaanak ka. Sabi ni Mary, paano? Hindi naman sinabi, tinatanong mo pa. Hindi pa nagpagkasundo na kayo ni Jose. Hindi. Sabi ko naman ng Diyos,
The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the one to be born will be called Holy, the Son of God. Ang gustong sabihin, magkakaanak ka, ngunit mananatili kang hindi. Mahirap magkaanak, yung dalawa na isa'y baon, isa matanda. Lalong mahirap magkaanak, yung isang birin, na hindi nakikisipin kahit kanino. Hindi ba? Mahirap magkakaanak. Ano paniniwalaan? Kung buntis, hindi na birin. Kung birin, hindi pa buntis. Di ba? Pero yung maging nanay at birin, paano naman yan? Hindi ka paniniwala? Naniwala? Sino? Hahanap ako ng virgin dito. Meron ng virgin. Ayun. Pinapunta ko dito, isang birin, sasabihin ko sa kanya, yan, bukas na umaga buntis ka. Ang tatawa na lang ako. Sasabihin, wala naman akong kasipin. Lalo na dito po sa Doha, bawal magsipin ng lalaki at babae na hindi naman mag-asawa. O magano, baka ulihin kami. Di ba? Pero wala naman po. Well, sino maniniwala? At ang marunong din ang naniwala, nagniwala. Ito po ang talagang, kita nyo, madalas din natin naiisip ito eh. Madalas din natin naiisip. Pero, alam niyo, nung sumagot si Maria kay Gabriel Angel, tandaan niyo ito, sa Bible sinasabing betrothed. Kung minsan tinitranslate engaged. Hindi po engaged. Pagka-betrothal, married na. Ang steps ng mga Hudyo sa marriage, dalawa. Betrothal, kasunduan. Pag nagkasundo na, mag-asawa na. Pero hindi pa nagsasama. Pinapadaan ng mga araw, kuminsan linggo, kuminsan buwan, kuminsan isang taon, bago sila magsama. Darating na lalaki sa bahay ng babae, susunduin ng babae gagawin sa kanyang tahanan, at isang linggo sila magpipiesta. Pero, bago yun, mag-asawa na sila. At pag ang babae natagpuan na nakipagrelasyon, pag bago magsama, patay ang babae. Pwede isuplong at patayin. Si Carlo Careto nga po, tumira sa may Israel sa desert. Kinukwento niya itong pangyayari. Nandun siya sa oasis, maraming tubig, maraming puno. Dumating ang isang caravan. At nakita niya, mayroong napakagandang babae at binata. Nakita niya. Pinuri niya. At sabi naman sa kanya, yung dalawang yan, ikakasal na. Hindi pa kasal. Pero ikakasal na. Dumaan sila, umalis. Pagkaraan ng isang taon, eto na naman yung caravan. Nakita niya ulit. Pero napansin niya, wala na yung babae. Nandun pa yung lalaki. Yung babae wala. Sabi niya, where is the girl? Tumahimik ang lahat, embarrassed, silence. Walang nagsalita. Pagkatapos, nilapitan siya yung isa sa mga servants. Sabi niya, you were asking about the girl. Sabi, emotional na gano'n. Pinatay.
sapagkat natagpuan na yung babae ay buntis. Hindi naman galing sa lalaki. Kanya. Ganyan din si Jose, akalain. Tingnan niyo, pagkatapos ng annunciation, umalis si Mary. Hindi pa sila nagsasama. Pero, nainulog na. Mag-asawa na sila. 3 buwan siyang wala. Pagbalik niya, meron ng signs na buntis si Mary. Ang hirap kayo siya. Inumero sa akin sa isang hapon. Nag-asawa ba naman ng napakagandang Haponesa. Mayaman pa. Pero pagkaraan lang isang taon, dininigorsyo na. Sabi sa kanyang lawyer. Sabi, Hashimoto, why do you want to divorce Ajinomoto? Eh, sabi nito, lalaki, reason simple. I want to divorce her. Me no come to my wife no come to me. Maybe come. How come? Ay, nako. Eh, si Joseph, hindi pa sinisipihan si Mary. Ano to? Baby, come. At alam nyo, hindi makapagsabi si Mary. Hindi. Kailangan hintayin niya na kumilos ang Diyos. Kaya nung sumagot siya, idinataya niya ang kanyang lupa. Alam niya, susundin ng Panginoon, pero ang Panginoon ang bahala. Ilalagay ko sa pangalan ng aking buhay pangalan. Pero, kung may gusot, ang Diyos ang magpapalusot. Ang Diyos lang, hindi pwedeng sabihin ni Mary kay Joseph. Alam mo, Joseph, may sabihin ako sa iyo. Ano yun? Sabihin ko sa iyo, pangako mo, ito magagalit. O naman, mahal, kailangan mo nagalit sa iyo. Joseph, ano yun? Promise, ha? Promise. Joseph. Joseph, buntis ako. Hindi ba naman magiging reaction? Ngayon, kung sasabihin namin, kamag-alaan na galing ito sa Espiritu Santo. Paniniwalaan kaya? Kailangan maghintay siya. Ako po ay mayroong karanasan. Similar to that. May kamag-anak ako nagpunta sa akin. Sabi sa akin, Bishop, gusto ko iwalay yung aking misis. Bakit? Ako? Eh, nagpunta po sa Saudi. Nagapulot lang, pati iwalayan mo. Hindi, Bishop, ganito. Umalis dito, pinadala ko ng pera. Pagkatapos, isang buwan pa lang siya doon. Tumawag. Doon, isa wala pa po doon yung mga cellphone. Hindi kailangan doon may distance. No? Wala pa yun. Kaya mo po ito. Ito yung nangyari. Eh, tumawag. Kaya siya, humingi ng pera. Sabi ko, dami kong pinadala ng pera sa iyo. Bakit? Kailangan ko eh. Kasi may kailangan ko medicate. Bakit? Kasi buntis ako. Sabi, nung umalis ka dito, hindi ka naman buntis. Ba't ka buntis? Sumagot yung babae. Ito, through long distance. It's a miracle. Natawa kayo. Paniniwalaan mo kayo. Ay paniwala ng aking pinsan, gumawa ng milagro yung babae. Hindi yung it's a miracle. Hindi
gumawa ng milagro. Nakakalimutan ko, nagawin, nagawin nga siya. No? Pero, ganyan nilagay ni Mary. Nagtiwala sa Diyos. At talaga naman si San Jose, nabitin sa balag ng alanganin. Tingnan ninyo, nag-isip si Jose. Alam niya kung anong pwede niyang gawin sa ilalim ng batas. Isuplong itong babae ito na namuntis na hindi naman galing sa kanya. At pagkatapos, mapatay si Mary. Mapatotohan. Eh, ngayon, naawa siya. Wala na lang. Ilan na kami ng talibin. Nagdesisyon siya. Nagdesisyon. He decided already to divorce her wife. Saka palang pumasok ng Diyos. Eh talagang kuminsan po, ilalagay tayo sa balang ng alanganin ng Panginoon. Di ba? Wala nang bilang na ito. Ay, hindi ba natin ano nangyayari sa katulad. Mga iba, kulang ang pagtitiwala. Minsan, meron daw naglalakad sa kami. Sa gabi, dumaustos na ulog. Sabi, Diyos ko! Napahawak na. Ganun na ako. Buti na nakahawak doon sa ugat niya sa pinakaw. Sabi na, Diyos ko! Diyos ko! Tulungan niyo ko! Sabi, sa dilim ng gabi, may narinig siyang boses. Ano yun, no? Sino ka? Ay, sino man tinatawag mo? Ikaw pala yung Diyos. Oo. Liligtas niya ako. Oo. Maliligtas ka. Sumunod ka. Ay, salamat po, Diyos ko. Sabi niya, bumitaw ka. Ay, Diyos ko! Bumitaw ka. Eh, hindi bumitaw. At namatay sa langit. Nanganapit pa. Kinabukasan, nagdadaan yung mga tao, nakita siya. Nakahawag pa doon sa ugat. Sabi, kawawa naman yung tao ito. Namatay pa. Ganyan na lang. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Eh, kuminsan po, hindi ng Diyos talaga kung hindi ka paniwala. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya, hindi ko gagawin. Eh, si Mary nagtiwala. At si Mary, sinunod ang buo. I am the slave girl of the Lord. Slave girl. Eh, sa English, handmaid. Hindi natin naintindihan yung handmaid. No, akala natin lumabas company. Pero kung sabihin ng handmaid ay alipin babae. Ako'y alipin ng Panginoon. Matupad sa akin ayon sa iyong salita. Lord, 100% yung pinagagawa ko. Ganon. At ganyan po ang sumampalataya kay Kristo. Pag sinabi ng ating Panginoon, if anyone wishes to come after me, let him say no to himself, take up his cross daily, and come, follow me. Follow. At sinabi niya, nung pagkatapos ng sabihin na siya mamamatay, idinugtong naman, muling mabubuhay. Eh, mga tao, naiisip nila, pag susunod ka sa Panginoon, susunod ka sa Kanyang Kalbaryo, hindi po. Sabi ng Panginoon, follow me! Not only up to Calvary, but all the way to glory. All the way to, yun ang sabihin ng following. All the way to glory. But you must pass through Calvary.
And you must carry your cross. And there will be times when you will feel like saying, my God, why have you forsaken me? Totoo po yun. Sa pamagitan ng pananampalatayang ganito, ang simbahan ay nabubuo. That is the way the church is built. Nagpapatayo po ng simbahan sa Marin ang inyong obispo. How do you build a church like that? You build a church like that by putting stone upon the stone. Tapos lalagyan mo ng parang cement glue. Ganun. Gagamitan mo ng kahoy, gagamitan mo ng material. That is the way a physical church is built. But the church of the living God, the church made of stone that's not made of stones, but made of human beings like human beings. It is built by faith. At yung faith na yan, nakikita ninyo, tinanong yung mga tao kay Peter, what shall we do, brother? Yung sabi ni Peter, repent and be baptized. Believe in the Lord Jesus. Yan. Pagka ikay sumampalataya kay Jesus, napabinyag ka. May pananampalataya ka, nabubuo ang simbahan. Sumasampalataya ka kay Kristo, nakakaisa ka ni Kristo. Sumasampalataya siya kay Kristo, nakakaisa siya ni Kristo. Sumasampalataya siya kay Kristo, nakakaisa siya ni Kristo. Sumasampalataya kayo kay Kristo, nakakaisa kayo ni Kristo. Dahil doon, dahil sumasampalataya tayo, hindi na tayo nakakaisa ni Kristo, nagkakaisa tayo kay Kristo. Ayun po. Kanya, sabi nga po, sa Acts chapter 4 naman ngayon, sabi, the group of believers was of one heart and mind. Kakaisa tayo. Ba't tayo nagkakaisa? Hindi po dahil sa magkakapareho tayo ng mga ideya. Hindi sapagkat magkakamukha tayo. Hindi rin sapagkat magkakakulay tayo. Dito po, lalo na nararamdaman niyo. Iba-ibang kulay, di ba? Meron tayong tinatawag na Pinoy, may tinatawag na Pana. Iba-iba, ang tawag natin. Pero magkakaiba man tayo, magkakaiba yung language, nagkakaisa. Ito yung nararanasan ko nakatutuwa. Dito po sa, kami nakikita ako dito, no? Kami po, dalawa na kami Pilipino yung tayo. Yung iba po, yung amin po napakabait. Napakabait. Hindi ko siya maintindihan kung ano magsasalita. Nagkakaintindihan niya salita, pero nagkakaintindihan kami. Nagkakaintindihan kami. Ang ganda-ganda. Nag-witness siya tungkol sa kanyang buhay. Natatouch ako. Pagkatapos siya magpito, God is great, Bishop. Umuti pa ito ako kay sa akin. Nararamdaman niya talaga, God is great. Tinutulungan niya ako, is building niya. Just as I hope I am also building him up. Kasi nasabi ko sa kanya, the food is good. That's the way. Yung pagkakaisa natin, hindi sa dulo, hindi sa political party, hindi sa ideology, hindi sa nationality. What makes us one is faith in the Lord Jesus. Amen? Amen. Ngayon po, eto. Yung faith na yan, nabanggit ko, paniniwala, pagtitiwala, pagsunod. Ulitin ngayon. Paniniwala, pagtitiwala, pagsunod. Hindi pa po kumpleto yung formula na yun. Meron yung faith na yun. Pwedeng living faith, pwedeng dead faith. Pero para maging living faith, kinakailangan
Ito, sabi natin pagsunod. Ayan po iniutos ng Panginoon. Talaga namang summarized into di ba? You shall love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. Kanya, ito, paniniwala, pagtitiwala, pagsunod na may pagmamahal. Ayan. Sabi po ni St. Paul, napakaganda kanyang formula. Sabi ni Pope Benedict XVI, dati-dating Papa, sabi niya, ito na ang simpleng formula ng Christian faith. It is a faith that works through love. Faith that works True love. Na kailangan niya. Hindi pwede lang yung faith na talaga you believe and you are saved. Basta believe. Hindi, sabi ni St. James, hindi binabasahan namin, faith without works is dead. Meron ako narinig doon sa Manila, kung tinutotoo. Meron yata tinutotoo. Sabi niya, i-believe. I-believe. Okay? Ngayon. Pero, meron naman yung bagong asawa. Hindi mo yung asawa niya. Bakit kami gano'n? One saved, always saved. Okay? New life, new life. Kailangan works. He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Sabi ko, kailangan obedience. Pero kahit obedience, sabi ni St. Paul, even if I give all my property, give away all my property, and even give my body to be burned, but I do not have love, it profits me nothing. Pwede tayo kayo may mga boss kayo. Isa may niuuto sa inyo. Di ba? Naiinis kayo din sa boss niyo. Pero, pinakailangan ito pa rin. Kung hindi, inaaman tinutupan niya. Sabi ko, putangin na nito. Paano yun? Ginagawa mo nga, wala ka naman pagmamahal. Di ba? Kaya kailangan yung may pagmamahal. Napaka-importante. Sabi natin, ang church ay galing sa love ng Diyos. Ang church is the image on earth of the Trinity. So it is a church of love. And so therefore, sabi ng Panginoon, by this will all men know that you are my disciples if you have love for one another. Nakita ninyo? At napaka-importante po. Yan ang kung tawagin ko, living faith. Faith that works through love. At yan po sikapin natin na hindi lang maging masunod. Ang mga tao napaka-masunod. Na binanti ko sa ating Panginoon yung mga Pharisees sa Bible. Masunod rin. Sasabihin ng batas. On the Sabbath, you don't walk more than a kilometer. 1 kilometer ba? Okay? Anong ginagawa niya? 900 meters pa lang titigil para masiguro tinutupad nila. Masunod. Sabi ng Pharisee, nananalangin ng Lord, I fast twice a week. Alam niyo kung obligasyon nila? To fast once a year. Twice a week. Kanya lang binanti ko sa Panginoon.
Paano naman? Pakinggan yung panalangin, Lord, I thank you that I am not like the rest of men. Lord, salamat niya ako katulad ng mga ito. Yan. Minamatay mga tao. At sabi ng ating Panginoon, you do all of these things, but you forget to do justice and mercy and love. Ayun ang wala. Masunurin ka nga kung palagi ka naman matuloy sa puso. Inusunod mo nga lahat ng mga utos kung lagi naman salubungan iyong kilay. Anong pakinabang ng Panginoon sa iyo? Hindi ba? Gusto pakinabangan ka? Faith that works through love. Amen? Amen. Kaya pa ba ninyo? Meron pa kayo dito. Tingnan ko po. Bigyan ninyo ako ng 15 minutes. Okay ba? Okay? Siguro mag-break lang tayo isang kanta. God is so good. Ito ba yung mga yan? God is so good. God is so good. It's so good. He loves me so. He loves me so. I love him too. I love him too. I love him too. He's so good to me. Turn here to my I love you too. It's so good to me. Una po kayo ulit. Yung pong ating Second Plenary Council of the Philippines, ginawad sa 1991, nagbigay po ng 7 katangian ng pananampalataya. 7 qualities of faith. And since you're a Filipino community here, indoor, practice this. And your faith will reduce. Ano po yun? Una, your faith, our faith must be personal. Ano sabihin ng personal? Kita niyo po, may mga tao ng pananampalataya. Pananampalataya gaya-gaya o pananampalataya umana. Ano sabihin? Ba't mo ginagawa yan? Nakagawian na po namin. Ano ginagawa? Ano ginagawa ng lolo? Ano ginagawa ng tatay ko? Diyan pa ako. Ba't ka Katoliko? Katoliko po ang lolo ko. Katoliko ang tatay ko. Saradong Katoliko ako. Ganon. Pero hindi. Gusto ng Panginoon, yung faith. Hindi na. Meron kong ginagawa, meron pa nalalaman. Importante mo yung nalalaman. Kundi, nakikilala mo siya. At kinikilala mo Panginoon. Sabihin,
Ito, ini-stress po ito ng ating mga papa sa kasalukuyan. John Paul II, Benedict, Francis, pare-pareho sila ng stress. No? Ang faith is a result of a personal encounter with God, with Christ. At pag sinabi mo, I am a believer, hindi is nangangulugan. I know about Jesus, but I know Jesus. Hindi na marami ako nalalaman tungkol kay Jesus. May re-recite ko sa iyo ang pangalan ng 12 apostol. Masasabi ko sa iyo mga gifts of the Holy Spirit. Masasabi ko sa iyo ang pangalan ng mga magulang na malamir. Hindi no. Ang faith is, kilala ko si Jesus. He knows me and I know him. Meron daw, ito yung assembly ng mga tao. At kung sa assembly na yun, mayroong isang sikat na actor. Hiniling sa kanya, will you recite Psalm 23? I-recite naman niya. Yung the good shepherd. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Tinapos niya. Ako pagkatapos eh. Palakpakan ng mga tao. Galing na pagkakaroon siya. Yung actor, nakita niya isang matandang pare. Sabi niya, Father, you also must know the psalm. Will you come forward to recite? Yung pare ko, gulugod na. Pero ni-recite ng psalm. Pagka-recite ng psalm, ang lahat, hindi bumalakpak, tumahimik. Sabi ng actor, you see, I know the song of the good shepherd. This priest knows the shepherd. Iba po yun. Nung nalo kami sa Synod of Bishops, tumayo yung isang bispo, kinuwento niya, may isang paring namamatay, theologian. Sabi niya, all my life long, I have done research on Jesus.